Kung akala natin ang pinaka-sinosolve lang natin dito, mga kapatid, ay yung isang facet ng buhay, which is yung wealth, ano, at saka yung providence. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan yung side ng health. Kasi ang ospital po ay walang patawad eh. Alam nyo, before I go ahead, ano, because I only have a few minutes para i-share sa inyo to, yan yung dadagdagan natin to, mas malalim na research. Ano. But for now, gusto ko lang maging aware muna tayo. Okay po ba yun? Aware dun sa paligid natin. I have this client, alam nyo, ang pag-aari nito, meron siyang, I think meron siyang 100 na truck. This is in Tagaytay ha. Siguro 100 na truck yun. Imagine niyo mga kapatid, yung meron kang 100 na truck ha, yung malalaki talaga na truck. So napakayaman nito. 45 years old. This guy is 45 years old. Alam nyo, nasharean ko po yun. Mga kapatid, well, iniisip niya malakas siya, wala siya nararamdaman, etc. And bata pa, 45 eh. Maliliit pa yung mga anak niya. Alam nyo, yung time ng meeting namin, I think ilang weeks lang, inatake po yung lalaki, patay. Naiwan niya, mga kapatid, yung milyon-milyon na nagge-generate na business niya na yung asawa niya walang alam. Walang kaalam-alam doon sa klase ng business ng kanyang asawa. 2 maliit na anak. Mga kapatid, tragedy. What's the point of having a lot of money pagkatapos you're going to die before your time? This is exactly what we're trying to prevent here. Kaya ulitin ko sa inyo, kung akala nyo, pinagpala tayo because, okay, financially, eto na yung dreams natin, ano? Matutupad na natin dito, ano? Makikita na natin dito finally. Pero mga kapatid, I would like to remind you, hopefully, makikita nyo yung pagmumukha na ito. Maalala nyo na, hey, kailangan ko maging healthy. Kasi sayang naman. Now, again, I have a very short few minutes lang naman sa inyo. No? And again, my name is James Soriano. My line of work is a creative director by profession. And para po sa mga professionals na nandito, sa kabila ng mataas ang sweldo mo ron, mataas ang posisyon mo, hindi ka pa rin yung pangarap natin, mga kapatid, hindi talaga maaabot. Kahit ganito lang kasimple yung ginagawa mo ngayon, madalas sinasabi ni Coach Fernando, no? Yung ginagawa mo ngayon, kwentahin mo lang. Kwentahin mo lang kung aabot ka ba doon sa pangarap mo. Ang isang estimate po, at least you should have at least 10 million pesos na talagang solid na pera mo within the coming 5 years. Ayan, may mga nagre-raise po ng hands at baka may tanong kayo maya-maya po sasagutin natin yung mga katanungan na yan kung meron ano. Alright, so yun po yung gusto kong banggitin sa inyo no, na yung ginagawa natin madali lamang kwentahin eh. Kung makakaabot ka ba doon sa part na yon. Okay, doon sa dream mo na at least meron kang solid. I-breakdown lang natin na mabilis before I go with health and wellness. Ano? Bakit kailangan mo talagang yumaman earlier? Now, kasi minsan there's this notion na pag gusto mong yumaman, parang ang pangit eh. Tama? Parang masama eh. Iba naman, hindi Brother James, okay lang ako na magkapera. Magkapera and yumaman are two different things. Pagka magkakapera ka, nakakatawid ka lang. Tama? Tama lang yung kinakain mo at doon ako pupunta. Gusto mong yumaman because gusto mo may access ka sa mga organic na pagkain. Tama? Yun po ang magpapahaba ng buhay natin eh. Okay? Medyo mahal. Expensive po ang healthy na pagkain. At alam na natin yan. Pero good thing dahil ang Live Good po, grabe ang price ano? At makarating na sa Pilipinas, ay naku, dami pong masasave niyan. Marami na po kaming nasave. Napuputulan ng paa, idadialysis, mga critical na mga sakit kagaya ng stage 4 na cancer, lahat ng klase ng cancer. No? Marami na po kami na-save. Kaya wag mo na po kayo magpapadialysis ha. Hanggat wala pa po yung products ito, call us up. Tanungin niyo po ako, baka mamaya nasa kusina mo lang yung magpapagaling sa'yo. Kaya simulan na po natin ito mga kapatid. Be just teaching you something, yung mga basic na mga bagay na pwedeng iligtas ang buhay mo. Isang sad story na lang po before I go ahead. Alam niyo po ba mga ina-atake ngayon? Yung mga na-stroke, kagaya niyan, 25 years old. I'm not surprised kasi yung pinaka-bata na kilala kong na heart attack, massive heart attack, ay mga kapatid 8 years old. Alam niyo, ito yung bata na alaga ni Lola. Yung mga Lola dyan, nananawagan ako, ha? Kayo po ang malakas mang spoil ng bata. Okay, ngayon, itong Lola na to, dahil may kaya,
Di ba tama naman, Coach Ferds? Coach Ferds, tama ba? Kayo may apo ka na ba, Coach Ferds? Yan, hindi ka naman mukhang lolo. Pero anong i-spoil mga lola, tama? Yan ang mga nang i-spoil mga lola, ha? Ngayon, itong bata na to, isang araw na lang, lagi pong hindi ko nababanggitin ako ano yung sikat na fast food chain, Ayan, hindi ko nababanggitin. Lagi pong may uwi, kumpleto po yun, burger, fries, sundae, tsaka soft drinks, So, yung bata po medyo may katabaan. Isang araw na lang nagsisisigaw po yung bata, nasa kalye sila ng lola. Lola, ano na tayo? Uwi na tayo. Ang sakit-sakit ng ulo ko, sabi ng bata. Tapos, matanda, bibili lang ng painkiller, Pagkatapos, pagdating sa bahay, nagsisisigaw na po yung bata at bigla na lang pong patay po yung bata on the spot. Oh. Patay po on the spot yung bata. 8 years old. Massive heart attack. Guys, so ito po ang kakalkalin ko sa inyo rito. You are afraid, like yung sinasabi to sa mga beginning ng webinars ko, you are afraid of something you do not understand. Tama po ba? Yes. Pag di mo naintindihan na isang bagay, nagtitrigger ito ng takot. Bigyan ko isa ng simpleng example. Kuwari lalangoy ka sa dagat. Di mo kilala yung dagat, di ka familiar kung gaano kalalim, natatakot ka na lumangoy. Am I correct? Hindi mo kasi alam what's underneath. So natatakot ka. But if you have the proper information about dun sa sitwasyon o dun sa itsura, yung terrain o yung nasa ilalim, okay, nawawala yung fear. Kasi may proper information ka. And that's exactly what we're going to do tonight here. At sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala at marami lang po tayong inaasikaso ngayon, At marami po akong i-reveal sa inyo. Nasabi ko pa nga sa inyo, hindi ka pa nagte-take ng products natin, gumagaling ka na. Okay? Pero mas maigi, mag-take tayo ng products natin pag nandyan na. Alright. Guys, we are blessed at meron tayong ganitong topic tonight. Pahalagahan nyo po ito. Bali wala po ang kikitain dito kung pababayaan natin ang ating health. Ito'y isang magandang paalala para sa lahat. Kasi ang will ni God, abundant life, but at the same time, yung health natin healthy talaga, abundant din, di ba? Sabi sa 3 John 2, I wish above all things that thou you may prosper, be in good health, di ba? As your souls prospereth. Hindi wealth lang di ba? Kasama talaga ang health. Ayan. Okay. Watch from Palawan. Sige, Ayan. Coach. Ayan, okay ngayon? Okay na. Yan, malinaw na. Ayos. Alright. Thank you. Ayan. So, can you predict your future? Ayan, classic question. Meron po bang nakaka-predict ng future natin? Ngayon, if you're a Christian, of course, like me, hindi talaga. There's no way na mape-predict mo yung future mo. Okay? Pero alam mo, ang may sabi na kaya mong i-predict yung future mo, alam nyo kung sino? The greatest American president, walang iba kundi si Abraham Lincoln. Anong sabi niya rito? The best way to predict your future is to create it. Ang pinakamabisa doon na paraan para ma-predict mo, na mahulaan mo kung ano mangyayari sa iyo in the future, mga kapatid, ay gawin daw natin ngayon. So, paano nga ba yan sinasabi ni Abraham Lincoln? So, mga kapatid, huwag kang magnegosyo, huwag kang mag-try, huwag kang mag-take risk sa kahit ano, mga kapatid. Sisiguraduhin ko sa inyo, ang savings nyo will be zero. Kung yung ginagawa mo yan, madalas sinasabi again. And most of what I learned, mga kapatid, is coming from Coach Fernan, by the way, Medyo magiging familiar kayo sa mga illustrations ko. Okay, kung ang ginagawa mo ngayon, hindi ka nakasave last 5 years ago, ay zero. Sa ginagawa mo, 5 years ago, hindi nakasave. Zero ang savings mo, ibig sabihin, sa next 5 years, kung ulitin mo lang yung ginagawa mo, ang result din yan ay zero uli. Mga kapatid, at pagkatapos, dagdagan pa natin ng 5 taon na naman yan, 0 plus 0 plus 0 equals 0. Walang mangyayari kung di natin babaguhin yan. Sabi ni Abraham Lincoln, yan yung future mo. Ang gawin natin, mga kapatid, gawin natin ng paraan yan. Or, ayaw mong i-prioritize yung health mo. So mga kapatid, eto na, ako'y naniniwala naman kung oras mo na. Naniniwala po ako ron. Pero mga kapatid,
Kung ikaw ay namatay ng pinuputol, tinataba, sinihiwa, binibiyak sa ospital, tinutusok, pinapainom ng kung ano-ano hanggang sa sumigaw ka na, namatay ka ng sumisigaw na namamalipit, mga kapatid, that's not the will of God. Hindi para sa iyan at amen ka dyan. Hindi para sa iyan. Ngayon, yung kamatayan na plano, amen, amen tayo dyan. Mga kapatid, ang kamatayan na plano ng Panginoon, according sa Bible, ay isang mapayapang kamatayan. Sabi po ng Bible, mahalaga daw sa Panginoon ang kamatayan ng isang mananampalataya. Hindi ito yung future mo. Okay? So, ang problema pa niya, mga kapatid, yung pinaghirapan mo, mahabang panahon na pinag-ipunan mo, ang nangyari lang binayad mo sa ospital. Yun ang tragedy, mga kapatid, na iniilaga natin, kaya ka nasa live good. Kaya ka nasa health and wellness, hindi lang po para kumita. Hindi ito yung future natin. Now, let's face it, mga kapatid, medyo lang po ako ng konti rito. Alam naman po natin maging aware po tayo, yung pinakamagagaling na network marketer dito sa Pilipinas, ang dami na pong patay sa kanila. Tama po ba? Okay? At i-analyze po natin bakit ano nga ba nangyayari. Ang babata nito, 50s, na magsi-60 pa lang. O itong ating in-explore tonight. Tandaan nyo po, every time na kumakain tayo, okay? Lagi na lang, isipin mo, pag nasa harapan ka na ng pagkain mo, every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it. Okay? Ting kakain ka. Tignan mo lang yung kinakain mo. Ano ba to? Papatayin ba ako nito o bubuhayin ako? So, awareness, mga kapatid, consciousness. Pwede po kayo mag-interact kasi again, maigsi lang to. Now, ito madalas kong tinuturo dito. Yan yung mga paborito natin, right? Okay, nandyan na lahat yan. Yung mga mahilig pa rin po sa 3-in-1. Mga kapatid, isuko nyo na po yan. Yung soft drinks na yan, yung 3-in-1 na yan. Ay papatayin po kayo niyan. Diretsahan na po ito Dahil po, mga kapatid, ang katotohanan daw magpapalaya sa atin. Nagulat nga ako doon sa Oreo Nagulat ako. Ano to? Oreo na lang to Marami pong pagkain ng bata, mga kapatid, na talagang magugulat kayo. Talagang puro lason. Ang pinakadelikado pong chocolate para sa akin ay M&M. Mamaya nyo na lang po tanungin kung bakit. Okay. Now, itong mga pinakita ko mga products na to, ayan, ang ginagamit po niya hydrogenated fats. Itong trans fats po na to, mga kapatid, ang pinakadelikado. Kaya po ito, tandaan nyo na to Ang isa kasi nakikita ko yung mga network marketers, yung mga mga kabaro natin, laging nasa fast food, kumakain, alang choice, ginagabi, napupuyat, alang kakainin kundi puro yan. Now, i-explore lang po natin, ano ba yung pinampiprito na yan? Nakikita nyo, hindi umuusok yan. Bakit yung mga pagkain na yon may tinatawag na hydrogenated fats? Lahat po ng pinakita ko sa inyo kanina, mga kapatid, may hydrogenated fats po yan. Anong hydrogenated fats o trans fats, mga kapatid? Yan po ay klase ng oil na hindi umuusok, hindi nasusunog. Kaya nila pinampiprito yan. Pamasok kayo ng fast food chain, makita nyo, hindi umuusok yan. So bakit ginagamit? Kasi tipid. Kung sunog ng sunog, kagaya ng normal na mantika and trans fats na yan, yung pinampiprito nila, abala sa fast food chain yan. Abala yan. Palit ka ng palit ng mantika, tas mausok, madumi. Di ba yung normal na mantika, mausok yan? So mga kapatid, hindi po masama yung french fries. Ang gawin mo na lang, bumili ka ng frozen. Gumamit ka na lang ng Minola sa bahay, Baguio oil, o mag-air fry ka. Okay, mas maganda. Ngayon, yung oil po na yan, ay bawal na po yan, matagal na ginagamit pa rin sa third world country kagaya ng Pilipinas. Okay, now, again mga kapatid, ang breakdown po ng hindi ko na i-detail to because I have a very short time na lang para makapagtanong din kayo. Mga kapatid, yung trans fat na yan, pagka yan pala ay nabe-breakdown, alam nyo ba ang kombinasyon ng oil na yan, kaya pala hindi umuusok yan? Pagka tingnan nyo pagka nagpunta kayo ng paborito nyong fast food chain, kahit ano yan, hindi umuusok. Bakit? Mga kapatid, may kombinasyon yan ng formalin, dimethyl polysiloxane, formalin. Saan ginagamit ang formalin? Mga kapatid, buhay pa tayo, pinopormalin na tayo. Diba? Okay, so aware na kayo dyan Ngayon, ang masaklap dito, yung mga mahilig sa fast food, meron pa po kayong panahon para mag-exit na tong presentation na to dahil madidismaya po kayo.
Pero kung gusto niyo pong humaba ang buhay niyo, makinig po kayo. Okay? Now, ang isa pa, mga kapatid, ang sugar po is more addictive and more dangerous than cocaine. Ang sugar po is technically legal na drug yan. Ngayon, ito. Di ba ang mga sigarilyo may warning label? Ang mga sigarilyo may warning label, nakaka-cancer, etc. May mamatay ka sa atake, mga sugat na nabubulok, pinapakita nila. Pero mga kapatid, with all honesty, si ilan sa inyo nakakita na or may kilala na namatay dahil sa sigarilyo? Ako po, sabihin ko sa inyo, wala akong direktang kilala na namatay sa sigarilyo. Pero ito, yung namatay sa soft drinks, kaiinom ng soft drinks. Ay nako mga kapatid, kung 100 lang may kilala ako niyan. Ngayon dito ka magwa-wonder, no? Yung sigarilyo may warning label, pero yung sugar, yung mga pinapanindang sobrang tatamis, walang warning label. Oh, diba? So may mali eh. Pero mga kapatid, tayo na lang po ang mag-adjust dito. Sa ako na i-discuss yung high fructose corn syrup na naandyan po kadalasan sa mga paborito nating coffee creamer, tsaka hydrogenated fats, meron po yun. So yung mga lagi pong kulang ng tulog, mga kapatid, please, wala tayong magagawa. Hindi po kayang palitan ng supplements ang tulog nyo. Okay? Ano mangyari sa inyan? Ayan, impaired cognition. Yung judgment mo medyo hihina. Okay? Tsaka mabilis ka madedepress, mga kapatid. Mabilis kang magiging balisa. Okay? Mataas ang rate ng breast cancer, mga kababaihan po ha. Mataas po ang rate ng breast cancer kapag lagi kayong puyat, tas nakatutok ka pa sa gadget. Dapat hanggang alas 10 lang kung kaya rin lang. Stroke, yan ang pinaka-common pagkakulang ka ng tulog, and of course, mag-gain ka ng weight. Alright? So, ngayon, ito po yung statistic na lagi kong pinepresenta sa aking mga webinars. At saka kahit po, lagi kaming may mga webinars po sa page po. I-like nyo po yung page natin. Puro health and wellness po yun. Labo-labo po yun. General health and wellness po yun. Okay, hanggang 62 na lang daw ang mga Pilipino. Yung mga kalalakihan po yan. Yung mga kababaihan po, maabot pa po ng 75 years old daw. Mga kapatid, 8 sa 10 pumapasok sa Metro Manila Hospital di na lumalabas ng buhay. 1 sa 13 Pilipina meron ng breast cancer, hindi lang niya alam. Hindi na po, luma na po yon. Ito po yung bago. 1 sa 8 na Pilipina meron ng breast cancer, hindi niya alam. Bumilang ka ng 8 Pilipina dyan sa labas ng bahay mo. 8 babae, hindi lang 8 Pilipina, 8 babae sa buong mundo to ha. Ganon po kabagsik na ang cancer ngayon dahil sa pinaggagawa natin, mga minamahal. Now, balikan ko lang to, Yung mga bilyonaryo daw, yung mga yayaman dyan, yung mga magiging milyonaryo na, nananawagan po ako sa inyo, yung mga magiging bilyonaryo. Yan, in Jesus' name. At wag nyo lang kakalimutan ang Panginoon pag nandun na kayo. Mga kapatid, mababa lang pala ang mortality rate ng mga mayayaman. 60 plus ang recorded po yung mga bilyonaryo raw tsaka mga milyonaryo sa buong mundo. So, maging aware tayo, okay? Wag pong puro trabaho, 'di ba? Hindi na po hanap buhayan, magiging hanap patayan. Okay. Correct. Medical errors. Ayan, sige, babagalan ko po ng konti para makasingit kayo. Ako'y gusto ko mag-interact kayo rito. Ngayon, balikan ko lang to, Grabe, kung pala, gusto mo bang yumaman, maging millionaire kung ganun pala ang statistic lang? Di ba? Parang wag na. Pero mga kapatid, hindi. May promise ang Lord John chapter 10 verse 10. Ang pangarap ng Lord sa iyo at sa akin, mahabang buhay tsaka masagana. Ha? Yes. Amen. Aim nyo po yan. Lagi po, pag may sinasabi po tayong verse dito, lagi kayong mag-amen dyan dahil ang Lord po nakikinig sa atin. Ang number 1 killer po is cancer. Ang number 2 killer is diabetes. Ang number 3 po, akala ko, complications ng diabetes dahil yun ang marami kaming pasyente, Ang ikatlo pa lang pumapatay sa tao ngayon, mga kapatid, ay medical errors. Yung mismong ospital na pinagdadalan sa atin, true or false, ang lakas-lakas pa na ipinasok paglabas. Nagsasalita pa nung pinasok paglabas. Di ba? Pamilyar ba yung kwentuhan natin na yan? At magtataka kayo mga kapatid, ito po ay actual na libro po ito, Yang statistic na yan, na ang edad lang pala,
maximum age ng karamihan, mataas na porsyento ng mga doktor sa Amerika ay namamatay before 56 years old. Ano po yan ha? Hindi po ano yan, hindi po hula yan. These are actual medical data. Ganyan po lang ang edad na inabot ng doktor. Naku, ano ba yan? Sa ospital, number 3 killer ng sa buong mundo ay mismong pinagdadalan sa atin sa ospital, medical errors, tapos yung mga doktor mismo, ganyan. Okay, eto ang masaklap dyan mga kapatid. Ang ikamamatay mo sa ospital, yung babayaran mo. Napakamahal po ng ospital. Diba? Yung kagaya ng meme na yan na ginawa ko. Palabas na sana ako nang malaman ko yung babayaran ko. Talaga namang magkakasakit ka lalo. Alright. Na-push natin ito. Ayan na oh. Ito po yung mga data na nagko-confirm na talagang mas marami pa pong pagka ina-analyze po na iba, parang mas marami pa raw pinatay sa digmaang pandaigdig itong ano na to itong mga ospital daw. Ayan po ang reality natin. Okay? So ngayon, isang example ko po sa inyo when it comes sa cancer po. No? As I've said, kung meron po kayo may condition na ganito, I hope may access kayo sa products natin. Pero kung wala pa, mga kapatid, tumawag kayo sa amin. Makipag-ugnayan po kayo at marami kaming ituturo sa inyo. Marami po kaming testimony na napagaling natin. Pero sa chemotherapy na ino-offer ng doktor, gagaling ka ba? Yes or no? Yan, sagutin po natin yan according to data. Yan. Alright. Ayan. Tingnan nyo po ito. Ang chemotherapy pala mga kapatid has a very low success rate. Napakababa lang pala ng success rate. Okay? Ng chemotherapy. 2.3%. Alam nyo po, 30 years na po kaming, ayan, kami nila Coach Fernando, na mga Bible teacher po kami from when we were teenagers pa. Alam nyo ba, yung mga dinadalo ko sa ospital, karamihan po it's 9 out of 10 na nag-undergo ng chemotherapy, patay na po. Okay, pero yung mga nag-decide na, sige, kung ako'y kukuhanin ng Panginoon, ayusin ko na lang yung buhay ko, di ba? O ingatan ko na lang yung pagkain ko, bakit hanggang ngayon buhay sila? Right? Now, 2.3%, mga kapatid, that's very low. Ngayon dito kayo masyashock sa reality na to, no? Ayan, hang on. Dito kayo masyashock sa reality na to. Kapag ka pala ang doktor o oncologist o yung doktor ng gumagamot ng cancer, ang may cancer, pag sila mismo may cancer, ayaw nila magpa-chemotherapy. Teka lang. Bakit ganun, di ba? Pag ikaw at ako ang nagka-cancer, mabilis pa sa alas 4 ang chemotherapy mo. In fact, sa US po, kahit stage 4 ka pa at nakita ng mga doktor, baka hindi mo kayanin ng chemotherapy, hindi ka nila pinapa-chemotherapy. Unfortunately, sa Philippines, mga kapatid, kung stage 1 cancer ka pa lang, pinapa-chemotherapy ka na kasi milyon po yung kukubrahin ng doktor. Mga kapatid, amen kayo rito. Kung meron kayong kondisyon na nakikinig ka ngayon dito, amen ka rito. Hindi ka dinesign ng Panginoon para putulin, hiwain, biyakin, tabasin, tustukin, pag-eksperimentohan ng kung ano-ano. At amen ka dyan. Amen. Plano sa'yo ng Panginoon. Ganun kakamahal ng Lord. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, ginawa niya itong mga products na ito. Ginawa niya itong mga natural products na to. And it so happen, mga kapatid, buti na lang may access tayo sa mga ganitong products through Live Good. Yan, ganun kakamahal ng Panginoon. Tandaan mo yung mga na meron ditong pinagdadaanan na sinasabi ko ngayon, hindi ako naniniwala sa coincidence. Hindi ako naniniwala sa nagkakataon. Naririnig mo ako ngayon kasi merong gustong sabihin sa iyo ang Panginoon. Ayan. Talagang huwag kayong magpalagay ng tubo dyan. Hindi talaga pwede. Okay, moving forward mga kapatid, Philippines is now a diabetes hotspot. Unfortunately. Talagang wala na tayong magagawa, mga kapatid. Ayan na, I think number 3 sa mundo yata ang Philippines. Mga kapatid, this is very alarming. Ang diabetic po, kayo po ang medyo nako-compromise na po kayo. Yung kidneys nyo, yung heart nyo, yung buong system nyo is already compromised pero, at tanong, sige nga, magtanong muna ako rito, napapagaling ba diabetes? Sige po, sinong gusto sumagot? Napapagaling ba diabetes? Ayan, sige po, sino nakakaalam kung napapagaling ba o hindi ba napapagaling? Maria Janet, yes, Romans 8:25, everything happens for the good of those who love
God and was called to His purpose. Amen to that. Di, pero nakokontrol. Okay, sabi ni Jerome, napapagaling, sabi ni Hansel. Okay, the answer is, napapagaling yan. Diabetes has been known to be totally reversed. Reversible po ang diabetes. Pwede kang gumaling dyan. Huwag nyo pong i-manage yung sakit nyo. Kayo po na may karamdaman dyan. Ako, sana nga dumating na yung mga products dito. Ano bang gusto nyong gawin natin sa sakit nyo? I-maintain na lang natin o pagalingin natin? Pagalingin. Pagalingin, 'di ba? Huwag nating i-maintain. At mahahagip po natin 'yan. Oh, good news sa inyo. Yung mga diabetic, kaya mag-pray kayo na dumating na yung mga products dito or may access na tayo kaagad sa products. Alright? Now, ito po yung mga gamot pang diabetes. Okay, yung mga metformin, yung mga losartan, amlodipine, at orvastatin, mga kapatid, lahat po yan ay nakaka-cancer. Baka hindi nyo alam. Nakaka-cancer po yan. O, ngayon, ito matatawa ka dyan. Yung mga gamot na yan, kagaya lalo na si losartan, ito po yung pinaka-notorious eh. Matagal na pong nire-recall yan. 3 beses na yatang nire-recall yan. Bakit po nire-recall? Nakikita nila nagkakaroon ng kidney failure, ng cancer, nadidisgrasya po yung mga gumagamit. Pero mga kapatid, yung mga nadisgrasya ng mga gamot na yan, may binayaran ba kahit isa si losartan, yung company na yan, at saka yung company ni metformin? Wala. O ngayon, ang gagawin, ire-recall. Okay? Ire-recall. Tapos sasabihin nila, ayusin po namin yan. Ibabalik lang a year later. At pag may nadisgrasya na naman, ire-recall na naman. And then, ibabalik na yung cycle, mga kapatid. Wala silang binabayaran kahit sa isa ng mga nadisgrasya. At hulaan nyo lang bakit marami po ngayong dialysis center. Hulaan nyo lang. Maintenance medicine. Okay? So mga kapatid, ayan, sa totoo lang, ito po, ang tapatan na tayo ha. Lahat po yan, wala pong gamot. Okay? Stroke, heart failure, clinical depression, basahin nyo lang po. Cancer, metabolic disorders, neurological, wala pong gamot yan. Walang gamot. Kaya pag sinabi ng doktor sa'yo, pero, teka, hold on. Pag sinabi sa'yo ng doktor na hindi ka nagagaling, hindi po totoo yun. Wag mong tatanggapin yun. Hindi ka daw gagaling. Wag mong tanggapin. Pag sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, wag nyo pong tanggapin yon. Hindi totoo yon. Pero pag sinabi ng doktor na walang gamot, yung sakit mo, wala raw gamot, totoo po yon. Dahil walang gamot sa butika ang magpapagaling sa'yo. Ang totoong magpapagaling sa'yo. Kaya nga ang tawag ay maintenance lang. Pagagalingin yan, Coach Fernan. Yan ang kailangan malaman natin ng mga mga kapatid natin dito. Ngayon, pero itong good news. May good news ako sa iyo. Oo, totoong walang gamot sa butika magpapagaling sa'yo, pero ano magpapagaling sa'yo? Okay? Babalikan ko yung sagot doon, pero puntahan muna tayo sa inirelease ng World Health Organization. Alam nyo bang nagkakasana naman ng panibagong pandemic? Nako po, dati, nung apoy, ina-update ko po araw-araw yung sarili ko, no? Nung una, nung matatapos na po yung COVID, 3 klaseng virus po ang in-announce ng World Health Organization at isa po yung fungus. Plural po ng fungi ay, ng fungus ay fungi. Okay, so fungus daw, Marburg, at saka yung bird flu. Yun daw yung 3 klase na nakakatakot. Naman panay sila nananakot eh. Dahil hindi na tayo natakot, dinagdagan na naman nila ng virus ito, mga kapatid. So, hindi lang pala yung kinakain mo, ingatan mo, dahil marami pa po ito. Pumunta na lang kayo sa page ko, para ma-update po kayo kung ano nangyayari dyan. Alam nyo ba, mismo sila sila mismo po ang gumagawa ng virus na naman. Diba? Sumabog nga sa Wuhan kaya eksperimento at wala silang tigil na kaya eksperimento. Boston University. Tapos, nagkataon ba nung dinedevelop na naman nila sa laboratory yan, dahil kailangan malaman nila kung anong solusyon, siya namang nagtaas na si Pfizer ng kanyang bakuna. So mga kapatid, ibang topic po yan. Gusto ko lang maging aware kayo. Okay? Now, eto na. Sabi, no? Mga minamahal, anong laban natin sa kinakain natin? Pagkatapos yung global agenda pa, anong laban natin? Simple lang po ang gagawin nyo, mga kapatid. Ingatan nyo po yung health nyo. Number 1. Dahil marami na po kaming na-save sa COVID nung panahon ng COVID. At isang conclusion namin, eto pa lang i-avoid mo kung sakasakaling may pandemic uli. Mga kapatid, blood clotting.
Yun ang unang-una mong i-avoid. Hindi ka mamamatay sa COVID in the first place kung maluwag yung iyong cardiovascular system, walang bara yung mga ugat mo. Yun ang unang gagawin mo. Kailangan maganda ang daloy ng iyong dugo. At ano po nakakagawa nun? Brother James, ako malapot ang dugo ko kasi diabetic ako, so binibigyan ngayon ako ng pampalabnaw. Mga kapatid, huwag ka nang uminom ng pampalabnaw ng dugo. Kumain ka lang ng bawang. Okay? Isang maliit na pitpitin mo lang yung bawang, ilagay mo sa kutsara, wag mo nang nguyain, tulak mo na lang, umaga, tanghali, gabi kung may infection ka. Okay? Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Pero ang pinakamatindi, yung effect ng berries, ng herbs, ng gulay, ng prutas. Kaya yung panahon po ng pandemic, kung meron na naman, magkakain po kayo ng gulay. And hopefully, lahat po ng products natin ay naandyan na po. Hopefully makarating na po rito sa Pilipinas. Okay? Yun ang una mong iingatan. Cardiovascular system. Dahil mga kapatid, tingnan nyo to ang ikinamamatay pala ng isang cancer patient ay blood clot, atake sa puso. Ang kinamamatay ng isang diabetic patient, blood clot, atake sa puso. Yung ikinamamatay ng may kidney failure, blood clot, atake sa puso. At halos lahat ng sakit na nakakamatay, ang ending nun ay blood clot, atake sa puso. So anong gagawin mo? Pagandahin mo yung cardiovascular system mo. Okay? Ngayon, lahat po ng gulay, prutas, especially yung kulay green na prutas, kaya sana dumating na yung ating mga products talaga, no? For green. Ito ang kailangan po dyan. Coach Fernan, ano nga ang product yung malakas mag-increase ng nitric oxide natin? Super Red. Yung Super Reds. Guys, ito na. Tsaka yung Super Greens. Okay, kahit ano pa, anything na dark green, particular, dark green, berries, at saka yung mga dark green na leafy vegetables, mga kapatid, mag-i-increase ng nitric oxide. Bakit po importante yon? Eto na, ang good news ko sa inyo. Mga kapatid, di ba sinabi ko walang gamot sa ospital? Walang gamot sa butika, wala sa kamay ng doktor yung magpapagaling sa'yo. Dahil po ang magpapagaling sa'yo, inilagay ng matalinong Diyos sa loob ng katawan mo. Tayo po, nung pinanganak ka, punong-puno ka ng nitric oxide. Yung nitric oxide po na yan ang may kakayanan na magpagaling sa lahat ng sakit ng tao at yan po hindi nagagawa sa butika, hindi po nagagawa sa laboratory yan. Nung pinanganak ka, punong-puno ka niya nung bata ka. Unfortunately, pag pumalo ka ng 30 years old, dala na, ubus na siya. Kaya kailangan nyo na pong mag-invest mga kapatid sa mga healthy na pagkain. Yung sugar po mga kapatid, yan, nasisira po ang nitric oxide sa sugar, ha? Now, eto na. Bigyan ko na example na patunayan natin na ang nitric oxide nga nagpapagaling sa'yo, ha? Okay. Sa pamamagitan ng high nutrition. Bakit nagpapagaling sa'yo nitric oxide? Isang example ko po rito kung nahiwa ka. Kuwari nasugat ka sa kamay. Okay? Huwag mong gagamutin, ha? Huwag mong gagamutin. Basta malinis lang. Gumagaling mag-isa, hindi? Gumagaling. Diba? Yun po yung power ng nitric oxide. May self-healing power yung katawan natin. Mga kapatid, ang gagawin mo lang, paramihin mo lang ulit yung nitric oxide. And the only way to do that, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng high nutrition. Kaya doon papasok po yung products natin. Kaya tayo, wala tayong magawa. Kasi nagbibuild pa lang po tayo na hindi pa nga. Ano ba ang term natin? Pioneering stage pa lang ba, Coach Fernan? What's the term that we are using? Pillar stage. So guys, it's too early, ha? At alam kong mapapagod kayo. Sila Coach Harold, sila Coach Fernan, grabe. At saka yung mga leaders natin, alam ko pong sobrang pagod nyo. So we need this. Huwag po kayo maglipovitan, ha? Basta hintayin natin yung products natin or umorder po tayo. Yan, tama ang sabi ni Coach Ross dito, sabayan ng low carbs. Tama po yan, no rice lifestyle. And if ang Live Good Super, ayan, Super Red, dumating na Super Greens, ayan na po yan. So mga kapatid, I'm almost done. Mamimili ka lang ng solusyon sa katawan mo whenever you're sick. Eto na mga kapatid, saka natin i-discuss. Minsan ang i-discuss ko sa inyo, teka muna, bakit nga ba may nakalagay na no therapeutic claims sa mga products na yan? Okay, yan po yung mga hahalukayin natin. Bakit nga ba nagkaroon ng ganon? Samantalang alam naman natin yung tawa-tawa, nakakagaling ng dengue. Alam naman natin na maraming gulay, maraming herbs ang talagang nakakakontra ng mga sakit. So ang pipiliin mo na lang? Dalawa lang ang pagpipilian mo mga kapatid. Pharmacy or pharmacy. So, before I go, ayan lang kasimple ang choice na meron tayo. Alright?
So, stop lang natin ito, ano? So, mga kapatid, nasa tamang industriya kayo. Again, ulitin ko sa inyo, yung mga kasama natin na pinakamagagaling na network marketers, bakit sila umuwi sa Panginoon ng ganun lang? Nakalimutan nila yung side na yon. Ngayon, responsibilidad mo na, pinakita ko na sa iyo mga pagkain. Kung kakainin mo pa rin yan, tas magpe-pray ka, Lord, pagalingin mo ko, teka lang, mahirapan ng Panginoon. Now, I will end with this. Grabe. So, hindi gusto ko pong makita nyo, no, na this is a preparation, no, ng ating abundant life na binigay ng at ibibigay ng Panginoon sa bawat isa. Nonsense ang pagiging pagyaman natin, no, o ng bawat isa kung maiiwan yung knowledge natin sa pag-aalaga o sa pag-take care ng health ng pamilya natin. Mawawala lahat yan eh. Okay? So tama, balance ho tayo. Hindi tayo pera-pera lang. Given na yung pera, given na yung